Bilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ang magkaroon ng tahanan at pamilya mag-aaruga sa amin. Ang manirahan sa payapa at tahimik na lugar, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan namin na mabigyan ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aming kakayahan. Ang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at maging masaya. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Ang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Ang bawat bata ay mahalaga sa paningin ng ating Diyos. Mahalin at alagaan natin sila bilang pagsunod sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, Your Community Radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Magandang umaga sa inyong lahat. Buenos dias, con ustedes todo. Maayong buntag kaninyong talan. Sa muli po ito si Kuya Carlo at si Kuya Joas para sa ating panatutunan. May kasama ka. Basta Sabado, alam nyo na yan. Ito yung date natin. Kuya Joas, bumati ka. Magandang morning mga kaibigan, yan Kuya Carlos. Sabi mo nga, araw ng Sabado, araw natin ito. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Batiin natin lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nakikinig sa ating programa sa radyo. At huwag nating kalilimutan na batiin din ang mga nakatutok din sa ating Facebook Live. Pakishare naman yan sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, para naman marami kaming maabot, marami ang makapakinig, at higit sa lahat, marami ang magkaroon ng kaalaman at kamalayan patungkol sa sektor ng mga person with disability. Tama ba yan, Kuya Carlo? Kumusta na po ba kayo? Ayan, mukhang hindi nagkape si Kuya Carlo Sinasabi ko sa inyo kanina, by the grace of God, I am with you this morning. And alam nyo, wala talaga, it's all kailangan talaga natin naglakas ng Panginoon. So, anyway, tuloy-tuloy pa rin ang kaligayahan. Kaya mga kaibigan, kahit sama kayo dako ng Pilipinas, pwede po kayo mag-text sa amin at 0916-296-6625. At pwede nyo po kami panoorin sa ating Facebook Live. Well, Joas, ano ba yung mga pag-uusapan natin sa araw na ito? Ito na nga Kuya Carlo, no? In celebration, dahil tuwing buwan ng July ay pinagdiriwang natin ang National Disability Rights
week. At maya-maya lamang sa ikalawang bahagi ng ating programa ay tatalakayin natin ang isang topic na malamang sa malamang ay kapupulutan natin ang aral at marami sa atin ang magiging inspirado na magpatuloy pa despite having disability. Pero bago tayo dumako doon ay pag-usapan muna natin yung dala-dala ni Kuya Carlo na devotion or scripture para sa araw ng Sabadong ito. Kuya Carlo, ikaw naman. Well, ito yung sinasabi sa John 10:10. Ang sabi niya dito, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, a life in its fullness. Sa verse 11, I am the good shepherd who is willing to die for his sheep. So ito, makita natin, simple lang yung two verses na diniscuss natin. Meron pong isang purpose lang talaga ang kaaway o ang magnanakaw, ang binanggit dito ni Jesus, which wala na pong iba kundi ang si Satanas. Ang purpose na lang ay para magsira, pumatay at magnakaw. Pero sabi ni Jesus, siya nagpunta dito upang magbigay ng buhay na kasiyasiyan. Fullness of life. So, yung importante lang naman dito mga kapatid is, tayo po ay tingnan natin kung sino ba yung sinusunod natin, sino ba yung boss natin, sino ba ang ating shepherd. Sa verse 11, sinabi niya, I am the good shepherd who is willing to die for the sheep. Kaya ba pag sinabi mo, sabi ni Jesus, willing to die for his sheep, actually ginawa talaga ng ating Panginoon yun. He laid down his life for the redemption of mankind. Ginawa niya yun para po maligtas ng tao, para bayaran ang mga utang tao. Ang utang ng tao, yun po yung sinabi sa Romans, sabi niya, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So yun yung sinasabi ni Jesus Christ na He's willing to lay down His life. Pero dapat tandaan natin to, no? Ang sumisira sa buhay natin, ang killjoy sa buhay natin ay ang diablo. He's trying to do his best to destroy our lives, to destroy us. Pero if we hold on to Jesus, yun yung pangako niya. He will give us abundant life. So regardless of ano yung status natin, ano yung nangyayari sa buhay natin, panindigan natin yung pangako ng ating Panginoon that He comes, nagpunta sa dito para magbigay ng buhay na kasiyasiya para sa bawat isa sa atin. Ano pa? So dapat, we have to come near Him. Dapat lumapit tayo sa Kanya. Hindi tayo mag-alangan. Dahil sa is always willing lang talaga siya. If you see sa Matthew 11, sinabi niya doon, come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Nagbibigay siya ng kapahingahan sa bawat isa. So mga kapatid, kung ikaw ay nahihirapan, parang ang buhay mo, ang trabaho mo ay para lang magbayad ng utang, nagtatrabaho ka, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay magkaroon ka ng abundant life. Hindi ka para buhay, but God wants you to live life and be meaningful. Sabi niya, surely goodness and mercy follow all the days of my life. And Lord, ever. Sabihin, ngayon pala experience the life of Jesus. So, yun lang. Come to us abundant life. Oh, Yes, Kuya Carlo, maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng scripture na yan. At sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live, baka gusto niyong mag-comment, i-share niyo po dyan sa ating comment section ang take or insight niyo sa nabanggit na scripture ni Kuya Carlo. At kung ako naman po ang inyong tatanungin, kung ano nga ba ang aking natutunan sa devotion natin ngayong umaga,
Mga kaibigan, yung John 10 verse 10 to 11 is a wonderful reminder for all of us dahil sa bawat araw na tayo po ay nabubuhay, alam ko na bawat araw din ay meron tayong pinagdadaanan. Pero ang importante doon ay patuloy tayo sa ginagawa natin, tuloy tayo sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Yun nga sinasabi kanina sa scripture, no? Na the enemies are just here para nakawin yung kapayapaan, yung kagalakan, at yung pangarap natin sa buhay. Tayo mga person with disability, maaring ang evil or demon natin ay yung mga taong nanghuhusga, mga taong hindi naniniwala sa ating kakayanan, ang mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, mga opportunities na tila pa malabong dumating, mga pintuang nagsasara, mga tao sa paligid natin na hindi natin nakakasundo. Kayo po ang nakakaalam kung ano yung evil or demon na hinaharap natin sa bawat araw. But then again, John 10 reminds us na God died for us, that God died not just para ma-experience natin ang suffering, but ang pangako niya po kasi ay ang bigyan tayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan, and that is all because of His great love and goodness para sa ating lahat. Kaya naman kaibigan na nakikinig sa amin ni Kuya Carlo, regardless kung meron kang disability o wala, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, lagi mong bitbitin na God really loves you and He has a lot of plans para sa iyo if you just choose to believe and move on in life. Yan, Kuya Carlo, ang aking take naman. Pero mga kaibigan, dahil nga nabanggit namin na ngayon po ay National Disability Rights Week, ay kamusta naman po ba ang ating buhay-buhay, ang ating karapatan ba bilang PWD? Ang mga privileges and benefits ba natin ay atin bang na-exercise? Natatanggap ba natin? Ang mga sektor ba sa paligid natin, ang ating community ba ay tinatrato tayo ng tama? Dahil very important yan na ipagbigay alam sa bawat isa na ang mga taong may disability ay may karapatan din. Karapatan, hindi lang kumbaga the right to live, no? But at the same time, we have the right to be heard. We have the right to be kumbaga maging kabahagi. Kasi pinaglalaban yan eh. Sabi nga sa NCDA, kung hindi ako nakakamali, na 48 years or 50 years na nakikipaglaban ang iba't ibang sektor para maging inklusibo ang ating bansa, ang ating komunidad. Kaya ang katanungan nga doon eh, kung ikaw ay isang PWD, nararanasan mo ba, natatamasa mo ba yung hashtag inclusivity? At kung oo, ay mabuti yan para sa inyo. At kung hindi naman, ay halina't samahan kami na i-advocate ang empowerment, inclusivity, and acceptance para sa mga taong may kapansanan. Anyway, pag-uusapan naman natin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Kuya Carlo, kanina kasi kinakamusta kita at tinanong kita kung nagkape, mukhang hindi mo ata ako nasagot. Gusto kong ulitin yon. Nagkape ka na ba? Kuya Carlo. Nagkape ka na ba? Okay ka pa ba? Alam mo naman, basta yung sa buhay natin, sa araw-araw, basta coffee is life. Bagamat minsan ay pinagbabawal na tayo ng doktor na uminom ng kape. Pero alam mo yung kanina sinabi mo na yung tungkol sa ating mga PWD, it all starts para malaman na ma-include tayo sa mainstream ay sa bawat isa. Kailangan po makilahaw kayo, makilista kayo, ilista nyo ang inyong pangalan sa inyong local government unit, yun sa mga DSWD. Doon po sila po yung nagkikater para po sa ating mga PWD, para yung po magkaroon kayo ng ID. Yung po sinasabi ni Kuya Joe as mga benepisyo na hindi na kayo ililin lang, hindi na kayo lulukohin dahil meron kayong ID. Meron kayong identification card na kayo ay talagang legitimate na PWD.
So, ina-encourage natin yan sa lahat ng mga PWD na huwag tayo mahiya. Kayo mga magulang, kung meron kayong mga anak na PWD, kahit na sinasabi nyo hindi na sila makakalakad, hindi na sila lumalabas sa bahay, pero maganda pa rin yun na mapabilang sila sa sektor ng mga PWD. Hindi tayo dapat mahiya, hindi po tayo dapat na itago lamang sila. So yun, yung ina-encourage natin sila. Madali lang naman. Ang alam ko sa lahat po ng sangay ng DSWD na meron pong nag-a-assure pa para sa mga PWD, kung naman sila, very accommodating naman sila. So yun lamang, Kuya Joas. Idagdag ko rin Kuya Carlo no na dahil sa tulong ng social media ngayon, mas lalong lumalawak yung ating kapangyarihan, no? Yung kakayanan natin na magbigay ng kamalayan at kaalaman patungkol sa ating sektor. Kung titignan niyo no sa Facebook, ang dami mga reels, mga videos, ang dami mga content creator, ang dami mga organizations, ang dami mga ordinary people din na sumusuporta sa ating mga person with disability. Even sa TikTok, ang dami kong napapanood, ang dami ko ring nalalaman, ang dami ko rin nakukuha mga inspirasyon para alam mo yun, Kuya Carlo, no, na every Saturday kasi tinutulungan natin ang bawat isa na maging, kumbaga, maging motivated, maging encouragement tayo sa mga taong nakikinig sa atin. That's why ang ginagawa ko naman, patuloy pa rin ako na nanonood, nakikinig, para naman bawat Sabado may bago tayong kapupulutan ng aral. And as we fight, no, as we advocate for person with disability, kasama nyo kami ni Kuya Carlos sa paglalakbay na yan. At syempre, idagdag ko na rin, no, i-promote ko na rin ang aking Facebook page at ang aking TikTok account. Hanapin nyo lamang po ang Kuya Joash, letter K-U-Y-A Joash. Ulitin ko lamang, Kuya Joash, TikTok account and Facebook page. Para naman kung sakaling gusto nyo pa akong makapakinggan, mapanood, ay yun, makikita nyo po doon sa aking mga uploads. Dahil tuwing Sabado lang kasi tayo nagkakarinigan o nakikita via Facebook Live. But anyway, Kuya Carlo, no, in celebration of National Disability Rights Week, meron lamang akong gustong iwan sa mga tagapakinig natin bago tayo magpatuloy sa part 2 ng ating programang May Kasama Ka. Ito, pwede nyo itong ilista, pwede nyo itong isulat sa inyong mga papel or i-take note nyo sa inyong mga cellphone kung kayo po ay nakikinig ngayon. Dalhin nyo po ito wherever you go. At lalong-lalo na sa mga katulad namin ni Kuya Carlo na may disability. Kasi we've been talking about celebration, we've been talking about commemoration, na every year, lagi nating inaalala yung pagdiriwang na ito. But the question is, bilang mga PWD, dala-dala rin ba natin yung pangarap na yon? Dala-dala rin ba natin yung lakas ng loob para humarap sa milyong-milyong tao na ang tingin sa atin ay kakaiba? Ang tingin sa atin kung minsan ay, na-mention ko na to lagi yung marginalized kung tawagin nga nila. But let me just remind our fellow person with disability that in line with the celebration of the Disability Rights Week, ito po ang bitbitin natin. Pakinggan niyo po ito mabuti. Let us embrace our abilities, celebrate our uniqueness, and never let any limitation silence your potential. Why? Because we have to be empowered, we have to be heard. No matter who and what you are, as long as you have that dream, you have that courage, kabilang, kasama ka sa sektor na naglalayon ng inklusibong komunidad at maging kabahagi ng mundong ating ginagalawan. Many people would say, bilang naman na kayo, napapakinggan at nakikita naman na kayo. Ano pa ba ang kulang? Out of 100%, hindi pa naman talaga natin ito nararating. Marami pa rin naman dyan discrimination, marami pa rin namang bias, marami pa rin naman ang mga closed doors. Pero alam ko, kaibigan, na nakikinig sa amin ngayon, baka ikaw na ang isa sa maaring magbukas ng oportunidad na iyan
upang lalo pa natin mapagtibay ang label natin bilang mga person with disability, person with destiny, person with dignity. Yan, Kuya Carlo, may nais ka ba muna sabihin bago tayo mag-song break? Ano mo, yung magandang awit natin na yan, kahit na sabi mo, etong awit natin, every Saturday lang natin narinig, pero ina-encourage din talaga natin ang ating mga tagapakinig. Napakinggan nila to dahil ito ay, this is a very nice song at maganda sana kung mapanood din nila ang video nito sa Facebook. At ang awit na ito ay gusto natin i-dedicate sa lahat po ng mga tao na nagpupunyagi, kumikilos, striving hard in their lives at hindi pa nila na-obtain ang kanilang mga pangarap, pero wag nilang kalimutan na may kasama sila. Yun lamang, Joas. Maraming salamat, Kuya Carlo. Kaya naman, kaibigan, oras na para pakinggan natin ang official soundtrack ng programang May Kasama Ka. We will be right back. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kapansanan ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. Huwag magpatalo sa mga pagsubok. May nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi
ikaw pa rin ay nakikinig sa ating programang May Kasama Ka. Dito lang yan sa 1116 DXAS, your community radio. Ang 1116 DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC. Ang FEBC ay isa sa mga miyembro ng mga kapisana ng broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial but donor-based radio station na kung saan tayo ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kung nais niyong maging kabahagi ng ating radio ministry, ay maaari po kayo mag-send ng inyong mga donasyon sa aming mga bank account. Pakiscan na lamang ang mga QR code nito. At kung sakaling kayo po ay nakapag-send o nakapagbigay na ng inyong mga donasyon, ay ipagbigay alam niyo po ito sa amin upang mapasalamatan namin kayo. Ngayon pa lamang, taus-puso na ang aming pasasalamat sa pagiging kabahagi ng ating radio ministry. At kung sakali, maaari po kayo mag-message sa ating official Facebook page. Hanapan niyo lamang po ang 1116 DXAS, your community radio. Muli, maraming salamat and God bless you. Kaibigan, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programang May Kasama Ka at in line sa ating pagdiriwang ng National Disability Rights Week ay babalikan natin ang mga karapatan natin bilang mga person with disability. At ang episode po na ito ay may title na PWD Rights Matter, Karapatan, Hindi Pabor. Naniniwala ka ba na ito ay mga karapatan natin at hindi ito favor na ibinibigay sa atin? Dahil umpisahan natin sa sinasabi ng mga, o kumbaga isa sa mga makapangyarihang linya na dapat nating alam at dapat din nating isinasabuhay. Ang sabi nga dito ay disability rights are human rights, no? Yung karapatan natin bilang mga PWD ay karapatan natin bilang isang human being, bilang isang individual. Tandaan natin yan that disability rights are human rights because for 48 years na nakikipaglaban, no, patuloy ang paglalakbay ng iba't ibang sektor, iba't ibang organisasyon para magkaroon tayo ng inklusibong komunidad o sabihin natin maging inclusive na sa buong Pilipinas. Kasabay ng 48 years ay kahit papaano ay nararamdaman, natatamasa rin natin yung mga resulta ng kanilang mga pagpapagal. Lalo na sa ating mga PWD, dapat alam din natin kung ano yung advocacy, ano yung layunin natin, ano nga ba yung maiaambag din natin para magkaroon tayo ng #inclusivity. Yan. Dahil alam ko ng ilan po sa atin ay kumbaga aware na sa kanilang mga karapatan, alam ko na ang ilan sa atin or madalas nga ay na-exercise na natin yung right natin as person with disability, pero may iilan din naman na hindi pa alam o medyo baka nahihiya o baka alam niyo po yon, hindi pa sila open para sabihin ang katagang PWD rights. Kaya naman samahan niyo kami ni Kuya Carlo ngayong araw para isa-isahin yung mga karapatan natin. Actually, ang dami po talaga nito. Hindi na natin siya kumbaga hindi na natin ito matatakel dahil nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa. Pero malay natin in the coming weeks, no, sa mga susunod na Sabado ay babalikan natin yung iba pang bahagi. Pero sa ngayon, ito muna yung mga sa tingin ko ay dapat nating malaman. So ano-ano nga ba iyon? Simulan natin sa PWD rights natin. So ano ba yung una doon? We have the right for what? We have the right for equality, freedom, and to be avoided yung discrimination. So unahin ko po yun, no? Ang karapatan natin ay magkaroon ng equality, ng kalayaan, at hindi tayo ma-discriminate. Alam ko na marami sa atin nakakaranas niyan, no? Kumbaga, hindi patas. Kumbaga, nabubuli tayo, nadi-discriminate tayo because of our disability. Minsan, hindi tayo malaya to express ourselves kasi may connotation, may stigma ang mga tao sa paligid natin that when you are
disabled, you are not capable of doing something. So, importante po, yan ating karapatan na magkaroon tayo ng equal treatment, equal opportunity, freedom, at hindi tayo ma-discriminate dahil kabilang tayo sa komunidad. That is why we are always we are always encouraging you na kung kayo pa isang PWD ay mag-register po kayo sa inyong PDAW para makakuha po kayo ng PWD ID and booklet. Hindi lang kasi yon bilang karapatan, pero ito ay pagsasabi o pagsasalaysay na kabahagi ka ng inyong komunidad. Kaya naman, kung sakali hindi ka pa register ay tara, punta ka na sa PDAW at i-register mo na ang iyong sarili bilang kabahagi ng ating PWD sector. Meron tayong karapatan na matreat ng tama, karapatan para maging, kumbaga, mabigyan tayo ng respeto ng mga tao sa paligid natin, at dapat hindi tayo ma-discriminate sa lahat ng bagay. Although, sasabihin ng iba, imposible. Kasi nararanasan ang discrimination, ang bullying sa trabaho, sa eskwelahan, sa tahanan, at maging sa labas na ating ginagalawan. Pero, bagamat nararanasan natin yon paminsan-minsan, huwag tayong magsawang ipaalam yung karapatan natin na magkaroon ng, kumbaga, sabi ko nga nung nakaraang Sabado, we have the right to be empowered, we have the right to be heard. Kaya itong celebration ng National Disability Rights Week ay paalala sa atin na iisang boses lang ang meron tayo, iisang layunin ang ating hinahangad, at yun yung mapakinggan, maisama, at maging inklusibo sa lahat ng sektor. At nakakatuwa lang din, no, na may mga kumpanya, may mga eskwelahan na pinapractice na yung pagkakaroon ng inclusiveness. Although hindi pa 100%, but at least, no, unti-unti na natin siyang nararanasan. Unti-unti na nagkakaroon ng resulta yung 48 years na paglalakbay ng bawat isa. Ayan. Ano naman ang ikalawa? Yun po ang right to education. Ang bawat isa po sa atin ay may karapatan na magkaroon ng access sa quality education. At alam ko na kahit sa mga public schools ay they also accept yung mga person with disability. Just like for example, dito sa isang public school malapit sa amin, meron talaga silang separate yung for special education. At nakakatuwa na hindi lang siya tumatanggap pero libre din, no? Kasi public school. And at the same time, sa mga private institutions, alam ko at alam nyo rin na nag-o-offer din sila ng accessible, expedient quality of education sa bawat isa, regardless kung sino o ano ka, regardless kung anong disability ang meron tayo. So number 2 right natin is right to education. Ang bawat isa po sa atin ay may karapatan na magkaroon ng edukasyon, makapagtapos ng pag-aaral. And even I myself, no, ay isang example na naka-access ng isang quality education nung ako po ay college, at tinanggap nila ako despite my visual disability. Kumbaga, they adjusted and I adjusted as well, pero walang special treatment. Walang, kumbaga, sabihin natin, hindi ikaw yung laging pinapaboran, pero because we are exercising our right as a person with disability, and at the same time, syempre, may consideration dahil alam nila yung limitation. But still, at the end of the day, I was able to access my right to education. So sana ganun din po kayo, no? Kung nasaan man po kayo ngayon, kung ikaw po ay nag-aaral o may plano kang mag-aral at ikaw ay isang PWD, huwag po tayong mahiyang mag-inquire sa mga institutions. Ilatag natin yung mga, sabihin natin yung pangangailangan natin. Lahat naman nadadaan po sa magandang usapan, at alam ko na ang bawat educational institution ay may standard din yan. Although not every institution
is catering person with disability, pero meron na po, okay? Meron na mga eskwelahan na tumatanggap at nangangalaga sa mga estudyanteng may kapansanan. At the same time, dahil sila ay nag-o-offer ng quality education, sila ay nag-o-offer o nakikater rather ng mga PWD, karapatan din natin na ma-access yung alin. Yung pag-provide po nila na accessible na, kumbaga accessible na mga bagay inside the institution like yung kanilang dinadaanan, yung pathway natin, yung mga stairs, kung meron silang elevator, everything na makakatulong sa isang PWD as they navigate sa loob ng vicinity ng eskwelahan. Yon, reasonable accommodation, that is the highlight. Reasonable accommodation for every person with disability na nag-aaral. Para naman, di ba, we are aiming for quality education, but we are also aiming for quality learning experience. Yun ang importante, yung oo, nakapag-aral ka, pero kamusta ba yung pamamaraan? Kamusta ba yung treatment? Kamusta ba yung atmosphere sa loob ng eskwelahan? Kasi lagi tayong babalik sa number 1 right natin. We have the right for equal treatment, respect, and we are not to be discriminated by the people around us. Ayan. Next naman is the right for accessibility. So ano ba yung accessibility na ito, kaibigan? Kasi alam ko marami sa atin ay naguguluhan pa. Accessibility in terms of what? So ito nga po yun, mga kaibigan. So number 1 is the public buildings. So lahat po na may mga lahat po na pinupuntahan natin na public establishments, meron tayong karapatan for accessibility. Like for example, meron ba silang ramp for wheelchair users? Meron ba sila at least elevator sa mga taong nahihirapan, sa mga taong hindi nakakakita, or sabihin natin for easy access as they navigate sa loob ng public buildings na yan. At marami pang iba. Example pa dyan ay yung kanilang tinatawag na comfort room. Meron din ba silang comfort room na nakalaan para sa mga person with disability? So far, halos lahat na napupuntahan ko mga establishments, meron talaga silang PWD comfort room. And may mga ramp din sila. So, mas madaling ma-access. At may napuntahan po akong isang station, LRT station, na meron silang guide for white cane users, yung mga visually impaired na gumagamit ng white cane. Meron silang parang linya yun parang pathway na mananavigate nila yung buong daan. Kasi if I'm not mistaken, trinay ko yun yung white cane mo, ipapasok mo or itutukod mo doon sa linya na yon, parang butas ng po yun, then yun yung susundan mo. Yung white cane mo, may sarili siyang pathway. So, yun yung magiging gabay mo kung ikaw ay magta-turn right, turn left, or dire-diretso ba, or stop na yon, or baka mabangga ka na. So, you have to, it's either, yun nga, sabi ko nga, kakaliwa ka ba, or kakanan. So, yun, karapatan natin na magkaroon ng magandang accessibility sa mga lugar na ito. Ano pa ba? Transportation. Importante na we have an easy access sa lahat ng mga transportation, like for example, sa jeepney, no? 'Di ba usually ang mga PWD pinapasakay sa unahan. Kumbaga pag sa likod ka sumakay sa jeep, 'di ba? Meron certain spot sa mga person with disability. Sa LRT, MRT ganun din, meron ding designated bagon para sa mga person with disability. At syempre kasabay po nito ay yung upon scrolling sa social media, I don't know kung nakita nyo na rin to, meron silang tinatawag na e-jeepney. Correct me if I'm wrong, no? Sa mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon sa FB Live, na parang maganda siyang klase ng sasakyan at transportation na kung saan accessible sa mga PWD. Bakit? Meron din siyang sariling ramp. Ang ganda nga daw. Tapos yung mga features ng e-jeep na yon is accessible sa mga person with disability. I haven't seen that yet, pero nakikita ko na siya over my social media. So malay mo, sana one day ay ma-experience din natin na magamit yon.
ito, importante ito yung sidewalks and yung pathway. Kasi usually, mga sidewalk, no, ginagawa ng tindahan, ginagawa na siyang parkingan, ginagawa na siyang, kumbaga, extension ng mga establishment. But in reality, sidewalks and pathways rather are really intended para lakaran, daanan ng mga tao, hindi lang po ng mga person with disability. Same thing with the pedestrian lane. Dapat na-access natin yan. Nakakalungkot lang minsan, kaibigan, no, na ang ilan sa mga pedestrian lane hindi na natin makita dahil burado na yung pintura, o kaya naman may pedestrian lane pero hindi sinusunod ng mga sasakyan, ng mga motorcycle. And like for example, naranasan ko yan one time, naka-white lane ako sa pedestrian lane. They don't even bother na mag-stop or padaanin kami. Dire-diretso lang talaga sila. Kaya sana sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang pedestrian lane po ay intended, it was designed para tawiran ng mga tao. At kung may makita kayong pedestrian lane, syempre, you have to stop and give way sa mga tumatawid. And also, information and communication, meron tayo tinatawag na freedom of speech, no? Freedom for accessing information. So alam ko naman na nararanasan natin yan, no? Sa television, sa radio, kahit sa mga social media platforms ay payagan naman ang pagbibigay ng impormasyon at ng mga communication para sa ating lahat. Next is government offices. So na-mention ko rin kanina yan sa mga public buildings, no, kasama ang government offices na dapat accessible ito sa mga person with disability. And next is, yung pang-apat nating karapatan na huwag nating kalilimutan is right for health and rehabilitation. So may mga programs ng government natin, even the private sectors, na tumutulong sa mga PWD na nangangailangan, no, pagdating sa kanilang health, pagdating sa kanilang rehabilitation, treatment, mga therapy. So karapatan natin yan. Walang masama mag-inquire, sabi ko nga kanina, walang masama at hindi nakakabawas ng pagkatao yung gumamit ka ng facilities ng government or ng any private kumbaga hospitals or establishment that caters or that provides yung healthcare na ito. And syempre, huwag din nating aabusuhin. At sabi ko nga, 'di ba, kapag gumagamit tayo o nakikinabang tayo sa health and rehabilitation programs ng government or ng mga NGOs, dapat marunong din tayo maging grateful, marunong din tayo na kumbaga i-assess ang self natin kung naaabuso na ba natin, or in short, lahat naman tayo deserving na matulungan. Pero kung sa tingin mo may iba pa na hindi pa may alam, why not you share the information to other people, o kaya you assist them. Domino effect to pagdating sa ganyan, kasi minsan, no, iilan lang sa atin nakaka-access na mga ganito at yung iba hindi. So why not share natin yung information, lalo na kung may alam tayo. At dito nga papasok yung sa PhilHealth, na mention na namin ito ni Kuya Carlo before, na meron pong program ang PhilHealth na kapag ang isang person with disability ay unemployed, wala siyang trabaho o wala pa siyang trabaho sa ngayon, pwede po nating palitan yung ating status bilang indirect contributor. At ang government or ang national government na po ang magpa-fund, ang magbabayad ng ating contribution. So that means na ang karapatan natin na ma-access yung health and rehabilitation, lalo na sa ating mga person with disability, ay okay, no, dahil sa programang indirect contributor, no? Kaya for example, ikaw po ay walang trabaho at PWD, punta po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office or satellite office nila and you inquire about that. Kasi karapatan po natin yan na kung wala kang trabaho, nangangamba ka, paano pa nagkasakit ka, no hospital ka, paano pag wala kang panggastos. So our agency, yung PhilHealth po, ay tutulong sa atin pagdating sa ganyang aspeto. And of course, in relation to that, we have the right to access affordable and accessible healthcare. So dapat yung kaya natin sa budget, yung kaya nating ma-afford, yung kaya nating ma-sustain, ma-maintain
kung may gamutan, may mga binibiling gamot, no, may mga procedures na gagawin. You know what, yung mga government hospitals, libre naman yung iba doon. Pag may PhilHealth ka, may mga less naman kapag depende, no, sa mga assessment nila. So, wag po tayong mag-isip, mag-overthink na paano na pag nagkasakit ako. Ang PhilHealth nandyan, at lahat tayo may karapatan to access health and rehabilitation. All we have to do is take time to inquire, take time na mag-research din, maghanap din, para naman yung karapatan natin ay talagang na-exercise natin bilang mga PWD. Yung mga rehabilitation services na kinakailangan, lalo na for example, may mga autism, may mga ADHD, or halimbawa, physical rehabilitation, therapy kailangan natin, don't hesitate na lumapit sa mga sector na ito, lalo na kung alam naman natin na meron at karapatan din natin. Ayan. Marami pa actually, may mga mental health services at marami pang iba na pwede nating kumbaga ma-take into consideration kung ano man yung sitwasyon na meron tayo. Then we can visit and let ourselves check and kumbaga ma-experience natin yung accessibility o yung karapatan natin rather pagdating sa bagay na yan. Next is yung karapatan natin for social protection. Sa pagsabing social protection, lalo na sa mga kapapasok lang, it is our right to be maging beneficiaryo ng mga programa sa gobyerno at maging sa mga NGOs, lalo na kung qualified ka naman. So ito yung mga natatanggap ng mga PWD na mga payout, yung mga natatanggap natin na allowances from the government and from other sectors. Karapatan natin yan. That is what we call right natin bilang PWD in terms of social protection. So, andyan ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development, ang PDAW, no, for person with disability, at marami pa po mga sector ng ating government ang tutulong sa atin for social protection. At karapatan natin yan, kaya yung mga allowances, yung mga benepisyo natin, yung mga payout na natatanggap nyo sa barangay o kung saan man kayo nakaregister, it is our right. And yung mga livelihood programs, yung mga programa nila, di ba sa mga municipality, sa ating mga barangay, sa ating mga LGUs, may mga programs sila for person with disability like livelihood programs, mga as far as I remember, dito sa amin, meron sila mga digital literacy programs. Sinuturuan nila ang mga PWD na gumamit ng mga Microsoft Word, Excel, PowerPoint. At the same time, meron din silang yung personal development training. Ang dami ho. So, meron tayong karapatan to access those. May karapatan tayo na maging kabahagi ng mga programang iyon. Yung mga financial assistance na nasabi ko kanina. Ayan. So, yan po yung mga karapatan natin na sana lahat tayo ay nakakaranas, lahat tayo ay beneficiaryo ng mga karapatan na yan. Kasi sabi nga natin kanina, di ba, disability rights are human rights. Ang pinagkaiba lang natin, kasi meron po tayong disability, meron lang tayong, kumbaga, may defect lang tayo, sabi nga nila. But still, we are human beings. So, ang karapatan ng mga, sabihin natin, mga normal daw na tao, ay karapatan din natin bilang mga person with disability. Kaya wag po tayong mahiya na i-acknowledge that we are PWD at wag din tayong mahiya na we exercise our right. Sabi ko nga kanina, di ba? PWD right matters. Karapatan, hindi pabor. Kasi lahat tayo may karapatan eh. Lahat tayo may privileges. Lahat tayo meron tayong mga rights, no? Yung karapatan na yan. That's why, wag po tayong mahihiya na gamitin, i-implement ito, lalo na kung kinakailangan. So, kaibigan, paki-comment naman sa ating Facebook Live kung ang lahat ba ng mga nabanggit ko na rights natin ay natatamasa mo, kung meron ka bang equal treatment
na naranasan? May discrimination ka ba na pinagdaanan? At kung lahat ba ng karapatan ay na-exercise mo bilang isang person with disability? At syempre, yung pinakahuli, no, na karapatan natin, kasi we only have limited time. Later on or sa mga susunod pa mga episode natin ay tatalakayin natin yung iba pa mga karapatan natin bilang mga person with disability. But I think this is what we are all experiencing. Ito, lahat to feeling ko ay nararanasan at nagagamit natin. Ito yung right to discounts and certain benefits. Di ba yung 20% discount natin sa ating PWD ID, sa ating booklet, in terms of yung sa restaurants, no, sa mga fast food chains, sa mga bake shop, yung mga essentials, yung mga needs natin, sa grocery stores, yung mga gamot na binibili natin sa mga drugstore, dapat lahat tayo equal pagdating dyan. May 20% discount tayo. But disclaimer mga kaibigan, karapatan yan. Pero as long as you are not yet registered, hindi mo to mararanasan. That is why we are always encouraging you na if you are a person with disability, you make yourself registered sa PIDAW para makakuha ka ng ID at ng booklet. Hindi lang yan para ma-exercise yung right na 20% discount, ha? But also para masabi mong you belong in a certain community. Kasi iba na yung nakalista ka, iba na yung nakarehistrado ka, para nalalaman din nila that you exist as a person with disability. Yun yung pinaka-isa sa mga importante nating malaman pagdating sa pagre-register. Kasi may iba sasabihin, wag na, kaya ko naman ma-afford yan eh. Ay, hindi ko na kaya mag-register kasi financially okay naman ako, support system ko okay naman ako. Well, that's well and good. Pero, how about the other privileges or rights mo bilang person with disability outside your home? 'Di ba? Kailangan wag tayong magpakampante sa lahat ng bagay. Iba pa rin na yung PWD ID natin yung nagiging weapon natin against discrimination, against yung unfair treatment, and against opportunities na hindi pa dumadating sa atin because people might see our disability over our ability. No, pagdating din sa transportation, meron din pong discount yan. So, ang dami po actually na incentives or ang dami po mga benefits nating makukuha pagdating dito sa 20% discount, yung right to discounts and certain benefits. Kaibigan, alam ko ng ilan sa atin, kabisado na yung karapatan. Alam ko ang ilan sa atin ay sawang-sawa na dahil siguro for over couple of years na kayo pa isang person with disability ay ganap na kayo pagdating sa mga karapatan natin. But it is also best for us to be reminded na ito mga karapatan na ito, ibinibigay sa atin, but at the same time, may responsibility na kaakibat ito. Hindi ito ginagamit para abusuhin natin. Hindi ito ginagamit para isantabi yung responsibilidad o obligasyon natin bilang isang mamamayan. We are not entitled. Yun ang lagi kong sinasabi, di ba? Na we people with disability are not entitled of anything. Kasi tayo po ay pare-parehas lamang. Di ba? If we are aiming for equal treatment, then dapat ganun din ang pagtrata natin sa mga taong walang kapansanan. Tama po ba? No, kung tayo ay naglalayo na magkaroon ng access sa education, sa government facilities, etc., then we also do the same thing, na hindi lang dapat tayo nakikinabang, but all of us should have an access for that. Kaya nga tayo lumalaban for inclusivity, para lahat tayo kabilang, lahat tayo kasama. Ngayon kaibigan, may gusto lang akong sabihin sa inyo na isang law na baka hindi nyo pa ito or baka nakalimutan na ng iba, na very important, lalo na dito nakasaad lahat ng ating karapatan, lahat ng ating pangangailangan. In short, this is the book that protects, no, tayo mga person with disability. Ano nga ba yan? Yan po yung tinatawag nating Republic Act
7277. Republic Act 7277, that is the Magna Carta for Person with Disability. So if you have time na i-research niyo po yan or at least ma-familiarize natin. Ako hindi ko naman talaga kabisado yung buong yan. But at least I have a glimpse, I have an idea of what Republic Act 7277. Yan yung Magna Carta para sa ating mga person with disability. Alam ko na marami tayong pinagdadaanan sa bawat araw. Alam ko rin na marami sa atin ang nakakaranas ng hindi magaganda. Lalo na pagdating sa opportunities, pagdating sa treatment. But still, at the end of the day, ang lagi ko pong sinasabi, as we celebrate this milestone, 48 years na pong nakikipaglaban ang bawat isa para sa inklusibong komunidad, atin pong tatandaan, atin pong isabuhay that we embrace our abilities, we celebrate our uniqueness, and let us not make any limitation silence our potential. Kasi even if we know our rights as person with disability, pero hindi mo siya ginagamit, wala rin yun. Even if alam natin ang karapatan natin, but we don't embrace our abilities, wala pa rin yan. Even if alam natin ang karapatan, but we are not celebrating our uniqueness as a person with disability, baliwala rin yan. And if we will let the mandate of the people, yung dinidiktahan tayo ng mga tao pagdating sa decision making, pagdating sa journey na meron tayo, that is the time where we silence our potential as a person with disability. That's why before I end, mga kaibigan, itong karapatan na meron po tayo, these are all reminders na we are all equal. Equal tayo sa totoo lang. Pero ang dapat nating gawin as person with disability, bakit may mga hindi pa rin, kumbaga yung mga unjust pa rin? Bakit hindi ko pa rin talaga fully nararanasan yung totoong equality? So sana, ang assignment natin bilang mga person with disability, tayo mismo magpakita, mag-exercise ng equality na yan so that we can, kumbaga, maapektuhan natin, shall I say, kumbaga, ma-invite natin yung mga tao sa paligid natin na isabuhay yung totoong meaning ng equality. Alam ko na malayo-layo pa yung tatahakin natin, but let us start sa loob ng tahanan, sa trabaho na meron ka, sa eskwelahang pinag-aaralan mo, wherever God placed you today, ikaw ang maging example ng totoong ibig sabihin ng equality. Because, kaibigan, disability rights are human rights. And to finally end, person with disability doesn't ask for special treatment, but we are asking for equal opportunities. We are asking for equal treatment, respect, accessibility, and the chance to participate sa ating community. Yun yung bibit-bitin natin. At sana maintindihan tayo ng mga tao nakikinig sa atin that again, person with disability doesn't ask for special treatment. Rather, we are all aiming for equal opportunities, accessibility, and we are all aiming to exercise our right, not because, hindi lang dahil karapatan namin, but because we all belong in this society. Sa muli, maraming salamat kaibigan sa pagsama sa amin ni Kuya Carlo. Hanggang sa muli, laging tatandaan, PWD rights matter. Karapatan, hindi pabor. Nakasama niyo po kami sa ngalan ng himpilang 1116 DXAS. At syempre ng ating programang May Kasama Ka at ng technical team. At syempre ang ating partner na si Kuya Carlo, magkarinigan tayo sa susunod na Sabado. Pakaabangan ang ating guest dahil marami tayong matututunan at alam kong mai-inspire pa tayo sa kanyang kwento.
Muli maraming salamat. Ako si Kuya Jowash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Hanggang sa muli, paalam. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.